Si Alexandra Matricianu ay ipinanganak noong September 15, 2003 sa maliit na village ng Dobrosloveni sa Olt County, Romania. Isang simpleng buhay lang ang meron siya. Si Alexandra Matricianu ay 15 years old lamang. Tahimik ang kanilang komunidad, magkakakilala ang mga magkakapitbahay at tulad ng ibang teenager ay marami siyang pangarap sa buhay. Si Alexandra ay isang masipag na estudyante sa Mihai Vitezul High School sa Caracal. Mahilig siyang maggitara, mahilig siyang sumayaw, at mahilig din siyang mag-aral. Sabi ng kanyang mga kaklase ay mabait at masipag si Alexandra. Walang sino man sa kanila ang nag-akala na balang araw ang kanyang pangalan ay magiging sentro ng isang pinakamalaking kontrobersiya sa Romania. Noong July 24, 2019, isang normal na araw, papasok na sana si Alexandra sa school sa Caracal. Pero dahil malayo ang kanilang bahay ay kailangan niyang mag-hitchhike na isang karaniwang ginagawa sa kanilang lugar ng mga panahong iyon. May kotse na huminto at isang lalaking driver na nagngangalang George Dinka, 65 years old, ang nagpasakay sa kanya. Nang mga panahong iyon, walang kamalay-malay sa Alexandra na ang lalaking iyon ay magiging dahilan ng pagkawasak ng kanyang buhay. Sumakay si Alexandra sa kotse at iyon na ang huling pagkakataon na may nakakita sa kanya. Sa halip na ihatid si Alexandra sa kanyang pupuntahan o sa school, dinala siya ni George sa kanyang bahay sa Caracal. At doon nagsimula ang bangungot ni Alexandra. Ayon sa investigasyon, si Alexandra ay kinulong, binugbog, at pinagsamantalahan. Pero kahit nasa ganoong sitwasyon na si Alexandra, ay nakahanap pa rin siya ng paraan para humingi ng tulong. May nakita siyang cellphone sa loob ng bahay ni George. At doon niya ginawa ang isang bagay na nagbigay pa rin ng sakit sa puso ng maraming tao hanggang sa ngayon. Tumawag si Alexandra sa 112 emergency line ng Romania. 3 beses tumawag si Alexandra sa emergency number. Sa kanyang unang tawag ay sinabi niyang, "Kinidnap ako, please tulungan niyo ako." Sinabi rin niyang siya ay binugbog at pinagsamantalahan. Pero ang problema ay hindi alam ni Alexandra kung nasaan siya dahil piniringan siya ni George nang dalhin siya nito sa kanyang bahay. Sa pangalawang tawag ay nagbigay ng mga clue sa Alexandra. Ang sabi niya ay may nakita daw siyang dam, may nakita siyang business card sa loob ng bahay at sinabi niyang siya ay nasa Caracal. Pero hindi pa rin agad natukoy ng mga otoridad ang kanyang eksaktong lokasyon. Sa ikatlong tawag ay umiiyak na si Alexandra. Ang sabi niya, "Please, bilisan nyo, natatakot ako." Pero kahit 3 beses siyang tumawag, walang rescue na dumating. Ang isa sa pinakakontrobersyal na bahagi ng kasong ito ay ang delay ng police response. Ayon sa mga reports, inabot ng halos 19 hours bago tuluyang mapasok ng mga pulis ang bahay ng suspect. Ang mga dahilan, una, mali ang location data. Ang pangalawa ay ang sistema ng gobyerno o bureaucracy. At ang pangatlo ay paghihintay ng search warrant. Habang naghihintay ang mga otoridad, si Alexandra ay nasa loob ng bahay ng kanyang kidnapper at nagmamakaawa para sa tulong. Nang sa wakas ay mapasok ng mga pulis ang bahay ni George Dinka,
may nakita silang nakakagimbal na ebidensya. Sa loob ng property ay may nakita silang mga bone fragments, mga alahas, at mga bakas ng pagsunog ng katawan. Kalaunan, sinabi ni Georgie na pinaslang niya si Alexandra at sinunog ang katawan nito sa isang metal barrel. At ang mas nakakagulat pa ay hindi lang si Alexandra ang kanyang naging biktima. May isa pang babae na pinaniniwalaang pinaslang din ni Georgie. Another victim of Georgie is Luisa Milenko, an 18-year-old woman. Nang kumalat ang balita ay marami ang nagalit na mga netizens sa Romania. Nagprotesta ang mga tao. Ang sabi nila, kung mas mabilis lang sana ang naging police response, baka buhay pa si Alexandra. Dahil sa kasong ito ay marami ang natanggal na police officials. Nagbitiw ang Interior Minister at nagkaroon ng malawak na investigasyon sa sistema ng pulisya. Kalaunan, si Georgie Dinka ay nahatulan ng 30 years in prison para sa pagpaslang niya kay Alexandra at sa isa pang babaeng biktima. Pero kahit may hatol na ay hindi pa rin nawala ang sakit na nararamdaman ng buong pamilya ni Alexandra at ng buong bansa ng Romania. Ang kaso ni Alexandra Marchesanu ay hindi lang isang crime story. Ito ay paalala sa atin na minsan ay hindi talaga natin maaasahan ang otoridad. At hanggang sa ngayon, maraming tao sa Romania ang naniniwala na kung mas mabilis lang sana ang pag-rescue kay Alexandra ay maaaring iba ang naging ending ng kanyang kwento.